Hello po. Ngayon, ang i-discuss natin ay ang kakayahan ng ating katawan na magpagaling ng ating sarili. Ang self-healing or pagpapagaling sa sarili, ang ibig sabihin niya ay ito ang proseso ng bawat isa sa atin, bawat individual o sistema ng ating katawan na makarecover, na gumaling sa pagsakit na walang sakit natin sa physical or emotional na walang gamot or external na tulong. Ito ay sa pamamagitan ng ating katawan, natural ability ng katawan natin na ma-repair ang ating sarili after na magkaroon tayo ng injury or sakit. At ang ating kakayahan din at effort natin na mapaganda ang ating mental at emotional na well-being. Ito rin ay ang pagpapagaling ng ating katawan ng natural na pamamaraan. May tatlong pamamaraan pala ang self-healing or pagpapagaling sa sarili. Ang una ay physical healing, ang pangalawa ay emotional healing, at ang pangatlo ay ang self-healing personalities. Ang physical healing ay ang kakayahan ng ating katawan na i-repair ang ating sarili pagkatapos ng sakit or injury. Samantalang emotional healing ay ang ating kakayahan na i-resolve ang pain natin, trauma, mental challenges in our own effort, conscious effort through self-care practices natin. Sa pamamagitan ng mindfulness, meditation, pagpe-pray, pag-journal, o ang pag-exercise, at ang paghanap ng support sa therapist or other groups. Samantala, ang pangatlo, self-healing property ay ang mga taong may malakas na personalidad, meron silang strong sense of self, they bounce back, may capacity sila na ma-maintain ang emotional balance at ang well-being nila. Ito ang nagtumutulong para ma-maintain nila ang both physical and mental well-being. Pangunahing aspeto ng pagpapagaling sa sarili or self-healing ay ang self-awareness or kamalayan sa sarili ay ang kakayahan ng isang tao na malaman at bigyan ng kaukulang atensyon ang dahilan ng kanilang sakit sa katawan at ang natural na lunas na kailangan nila sa sarili. Samantalang ang self-compassion o pagmamalasakit sa sarili ay ang pagbibigay ng atensyon, kabaitan at tamang pag-intindi sa sariling katawan, lalo na sa proseso ng pagpapagaling ng sariling katawan. Samantalang ang self-motivation naman o pagganyak sa sarili ay ang inisyatibo ng isang tao na magbigay ng pansariling lunas. Ang pasensya at tiyaga ay ang kakayahan ng isang tao na malaman at maintindihan ang pagpapagaling ay kailangan ng tamang proseso ng katawan. At ang kakayahan na tulungan ang sarili sa oras na ito, katulad ng pagpapahinga, tamang pagkain, kalmadong utak, tamang suporta sa pamilya, kaibigan at sa ibang tao na malapit sa atin, at kung kailangan, profesional na pamamaraan.
May kasabihan na time heals. Applicable siya both sa kalusugan ng katawan natin at sa mind natin and emotional aspect ng buhay natin. With the right mindset at approach natin sa life, self and self-compassion, it helps our body to self-heal. Kaya maganda din na hindi tayo nagmamadali sa mga decisions natin pagdating sa kalusugan, ang pinag-uusapan at sa health and wellness natin. Kasi ang katawan natin, pag may tama tayong approach sa buhay, kalmado, masayahin, i-accept natin na basta may ginagawa tayo para sa gusto nating makamit sa buhay, kahit maliit na pamamaraan lang, ang araw na maliit na hakbang natin ay makakatulong para sa preparation natin sa pagdating na blessing sa atin. Laging tandaan na ang bagay na hindi natin kayang i-control katulad ng action ng ibang tao o decisions ng ibang tao, ang pagkawala ng mahal natin sa buhay, ipasa Diyos na lang natin or ipabahala na natin sa universe na nag-a-align para mag-guidean tayo na makuha natin ang gusto natin o inaasam natin. That's called divine intervention, blessings, or the power of manifestation. Thanks for your guys' time. Let's have a good health and wellness, everyone. Bye for now.